Hi, good morning po sa ating lahat. Ang atin pong live ay patungkol sa home buying, no? Kung meron po kayong mga questions about home buying, pwede po kayong mag-comment during our live para po ito ay atin pong ma-address, masagutan, no? Anything po na about po sa pagbili ng bahay or maybe sa pagiging real estate agent po, pwede nyo rin pong itanong. May discount po ba kung ipo-full payment ang loan? Kapag po ipo-full payment natin ang ating housing loan, wala po siyang discount. Ang advantage po kapag ipo-fully paid natin ang ating loan ay syempre matatapos na rin po ang interest, no? Hindi na magi-interest yung ating loan, no? Kumbaga kung ano na lang po yung balance, yun lang po ang babayaran ninyo. So nakatipid na po kayo sa interest. Yun po ang impact nun. So bakit ba walang discount? Kasi ang pag-ibig naman po ay ano po yan, binabawi niya lang yung loan, no? So ibig sabihin pag binayaran mo nga in full yon yung loan mo, wala na pong kikitain ang pag-ibig or bangko kasi nga matatapos na yung loan, no? Hindi na magi-interest. Kumikita lang po ang pag-ibig at bangko ng interest para po doon, no? In fact, I believe sa mga bangko meron pa nga po yung mga pre-termination fee kapag po babayaran nyo ng earlier yung inyo pong housing loan, no? So yun po yung kasagutan po natin doon. Wala pong discount kapag po ipo-fully paid natin ang ating housing loan. Hello sir, planning to sell our house at ilo-loan daw ni buyer sa Pag-ibig. Okay lang po ba mag-ask kami ng reservation fee na not refundable while waiting sa application niya sa Pag-ibig kung ma-approve siya or disapprove? Definitely yes po, no? Kailangan po ng commitment kasi ang reservation fee, ito po yung paunang bayad. Ito po yung nagsisilbing commitment din ng buyer na hinold niya na yung unit para sa kanya o yung bahay para sa kanya. At para sa side din naman po ng seller ay hindi na po ninyo ito ibenta, no? So ang reservation fee po ay yung holding po talaga yan, no, ng unit, no, para hindi na maibigay po sa iba pong prospective buyer. At syempre, non-refundable po yan kasi nga may commitment na sa two parties, no? So okay lang po yun, no, na manghingi po kayo ng reservation fee. Total, babawas din naman po yan sa total contract price at the moment po na okay na po yung application niya for housing loan. Sir, magka-balance nyo bago kayo nag-request ng full payment for reference lang po? Pag tinatanong nyo yung balance ng payment, magkakaiba po yan. Depende po sa niloan po ninyo, no? So, halimbawa, sa case po namin, iba po yung loan amount po namin, no? Kasi depende po sa inabil mo na bahay. So, various properties, mas magkakaiba po ng presyo. Mas malaki yung property, mas maganda yung location ng property, mas mahal po yung presyo. Kaya kapag po ilo-loan, syempre, mas malaki yung corresponding loan. Kung mas mababa po yung property ninyo na kinuha, di mas mababa pa din po yung loan. Yun po, hindi po necessary yung balance, no? Kasi tinatanong po yung balance dito bago i-full payment daw. So magkakaiba po ang balance. Next question po natin ay, good day po sir. Tanong ko lang po about doon sa 4PH sa North Caloocan, kung subsidized po doon. Kasi sa mga nagpo-post po kasi hindi maliwanag sa kanila yung sistema sa subsidize ng government dahil naka-under NHA po yon. Bakit mahal raw po yung monthly amortization? Ang expanded 4PH program ay naka-under po ito sa Pag-ibig financing, no? Meron pong sagot ang gobyerno sa atin pong interest na babayaran, no? Sa typical po kasi na housing loan, 6.25% ang atin pong sa typical po na housing loan, 6.25% ang standard na interest rate right now ni Pag-ibig sa first 3 years fixed interest, no? But dahil po sa expanded 4PH, ang Pag-ibig po binawasan niya na ng 3.25% yung 6.25. Kaya po sa mga regular na home buyer na qualified for 4PH ay 3% na lang po ang kanilang interest rate na babayaran, no? In addition to that, meron pa pong additional subsidy ang DHSUD, ang Department of Human Settlement and Urban Development na 2%.
So, all in all ay 1% lang po talaga ang magiging interest ng ating loan sa expanded 4PH. Pero ito po ang iti-take note po natin. Ang 2% na subsidy ng DHSUD ay nakadepende po sa allotment sa budget. Yung yearly po na budget, national budget, like yung sa General Appropriations Act, no, na nakikita po natin sa mga budgeting right now dahil nga sa mga flood control, no. So kung may budget po ang gobyerno na nakaalat para sa additional subsidy, mag-a-additional 2%. Pero kung wala po, ang guaranteed ni Pag-ibig ay 3% instead po na 6.25%. So yun po, no. Basta po 'yan ay sakop ng expanded 4PH, ay sigurado po 'yan na may subsidy ng gobyerno. Pero hindi po 'yun the entire loan term, no? Kasi po ang expanded 4PH sa first 30,000 home buyers, sila po yung pupwede sa 10 years na subsidy. Kung hindi po kayo makakapasok sa first 30,000 home buyers, first 5 years po na may subsidy. Meaning to say, kung 30 years po ang ating loan term, no, yung 11th year to 30th year, regular na po 'yon. Babalik po yan sa regular housing loan. Or kung sa 5 years lang po kayo nakaabot, yung 6th year hanggang 30 years ay yun po ay magiging regular housing loan na po. No, yun po ang kaibahan sa expanded 4PH. And also, ano po bang qualification? Kailangan po kayo ay first-time homeowner, hindi po home borrower. First-time homeowner, ibig sabihin, wala po dapat kayong property previously na nakapangalan po sa inyo. Wala kayong minana, wala kayong nakuhang ibang property dati na nakapangalan sa inyo. As in, first time nyo dapat na bibili ng property at magkakaroon ng property. Yun po ang qualification. Sa mga married, no, kapag po kayo ay married, kung nakakuha na po ang asawa nyo dati ng housing, hindi na po kayo qualified. Kasi ang married ay equivalent lang po yan ng one. No? Pero of course, siyempre kung gusto nyo kumuha ng property pa rin doon sa project na yon, hindi kayo covered ng 4PH, pero sa regular housing loan po, pwede naman po yun. No? So, ganun lang po ang criteria ng 4PH. At meron po yung qualification sa salary. If my memory is right, no, hindi ko na rin po kasi tanda, no. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa NCR o Metro Manila, ang sahod nyo po dapat ay hindi tataas ng 47,000. At kung kayo naman po ay nagtatrabaho outside Metro Manila o NCR, ay less than 34,000 basic salary po. Pag more than that, hindi po kayo pasok sa 4PH. So, yun po ang 4PH. Okay, sir, pwede ba ako kumuha ng housing loan kahit hindi ako member ng Pag-ibig? Kailangan po, member po kayo ng Pag-ibig if through Pag-ibig financing po. No? Yun po yung qualification natin kasi nga, maglo-loan po kayo sa Pag-ibig. Unless bank financing po yan. Pero note, hindi lang naman po yung membership ang atin pong tinitignan sa particular housing loan. Kung hindi po, ang pinaka-importante dito ay yung makakapag-comply po ba kayo ng requirements. So ano po bang ibig sabihin natin kapag yung makakapag-comply, dapat po meron kayong trabaho, may proof of income, no? At yung ibang requirements po ninyo sa trabaho po ninyo, no? Like yung valid IDs, company ID, kailangan po yan, government ID, yung proof of billing address po ninyo, no, yung pinaka proof of income po natin kapag let's say locally employed, yung latest 1-month payslip, kung OFW po, job contract, no. Yung pagiging member ng Pag-ibig, isa lang po yun sa qualification. No, pero of course, syempre kung Pag-ibig financing yan, dapat po member po kayo. Now, kung locally employed kayo tapos hindi kayo pinapa-member ng employer po ninyo, medyo negative po yun. No, kailangan po kasi naguhulog ang ating employer at kasama po kayo sa hulog para po maka-avail kayo through Pag-ibig financing. Bagamat inaalaw kapag mga government agencies o sa government kayo mismo nagtatrabaho. So, inaalaw naman po yun. Kung halimbawa, kasi kadalasan po sa mga government, voluntary yung membership sa Pag-ibig ng iba pong mga government employees. So, inaalaw po yan ng ibang mga developers. No? Pero generally, kapag po kayo ay nagtatrabaho sa isang private company, it is mandatory na kayo po ay ipapa-member dapat ng inyong employer at syempre dapat nagko-comply ang employer doon at para ma-qualify po kayo for a Pag-ibig housing loan.
pwede po ba kumuha ng hindi dadaan sa ahente? Kapag ang 4PH po ay proyekto ng munisipyo, so sa munisipyo po kayo dadaan. Okay? Kasi ang lumang 4PH, ito po ay sa mga munisipyo or city na nakakasakop. Doon po kayo nag-a-apply. So wala pong ahente yon, no? Pero sa mga ngayon, tinay up na po kasi ang developer ng Pag-ibig para po sa 4PH housing program. Ibig sabihin, dadaan po kayo sa mga ahente pagka po developer. Pero kung yung typical po sa mga munisipyo or city ang nag-aasikaso po nung project for the 4PH, yun, wala pong ahente yon. Pero kung sa mga housing developer po, may ahente po talaga. So whether you like it or not, pag pumunta po kayo sa mismong developer, may i-assign po sa inyo na ahente. No? May i-assign po sa inyo na ahente. Sir, pwede po bang mag-advance kahit hindi monthly? Pagdating po sa applied to principal, ang applied to principal po para po sa kaalaman ng karamihan, no? Ang applied to principal, ito po yung option para po yung housing loan natin ay hindi na umabot ng 30 years. No? Kasi sinasagad po natin ang atin pong loan term para po ito ay mas maliit ang monthly natin at yung required salary. Kaya po yan sinasagad sa 30 years. No? Depende po sa ating kakayanang magbayad at depende po sa ating qualification sa salary. Bagamat kahit nakasagad po yan ng 30 years, assuming kayo po ay bata pa, no, 35 years old and below, ito po ay pwede nating pabilisin ang pagbabayad. No? At dito na nga po pumapasok ang applied to principal. No? So pwede naman po ang applied to principal kahit hindi po monthly. Ito naman po kasi ay optional kapag po kayo ay merong extra budget o extra money. Meaning to say, yung extra po na ibabayad po ninyo, i-apply po yun sa principal from the word itself na applied to principal. Meaning to say, ibabawas po ng buo yun sa ating pong outstanding loan. Kasi po ang typical na binabayaran po natin na monthly amortization, ito po ay merong interest. No? At sa mga unang buwan, unang taon ng ating pong pagbabayad, ang kalakihan po ng portion ng binabayad natin ay napupunta sa interest. Let's say 6K ang monthly mo, kung 900,000 ang loan, nasa ano po yan? Nasa 4,000 yung para sa interest, tapos mga less than 2K lang po ang nababawas sa loan. So ganun po ang atin pong financing, no? Ganun po siya. Okay, next question po natin. Pwede po ba ang combined salary ng mag-asawa for a higher loan amount? Ganito po yun, no? Kapag bibili po kayo ng bahay, meron na po yung loan amount na nakaset. Base po doon sa bahay. Hindi po base sa sweldo po ninyo. Kahit po kaya nyong mag-loan ng mas malaki, pero ang binibili nyong bahay ay naka-fix na ang loan amount, yun pa din po ang maloloan po ninyo. Never pong magpapaloan ang Pag-ibig or bangko more than the price. Let's say ang price po, magbigay po ko ng example, let's say ang price ay 2 million. Ang loan amount ay 1.7 million. Ang presyo ng bahay ay 2 million and then 1.7 million ang nakaset na loan amount. Pero kayo, ang combined salary ninyo, pwedeng mag-loan ng 3 million. Hindi po kayo papaloanin ng 3 million based sa salary po ninyo. Maximum pa din po ninyo yung 1.7 million na nakabase doon sa presyo ng bahay. Okay? Ganun po yon. Now, sa cases na hindi po pasok ang inyong salary doon sa binibili nyong bahay, pwede po kayo mag-combine just to qualify for that fixed loan amount. Yun po yung kaibahan po nun, ha. Sir, paano po pag married? May hawak naman akong marriage certificate. Nagsasama din kami ng asawa ko pero nag-retain maiden name ako kasi ayoko na magpabago ng surname sa mga IDs ko. Magkakaproblema po ba ganun? Pwede ba siyang maging grounds for rejection? Allowed na po yun. Para po sa mga married na retain po ang kanilang surname, okay lang po yun. Kami po, may agent po kami. Niretain yung kanyang surname. Naka-avail naman po din ng housing loan, no? Kasi may batas na po yan eh. Nakalimutan ko lang yung specific, no? Pero may batas na po yan na pwede mo pong gamitin yung iyong surname pa din. Pero ang application po ninyo ay married. Okay po yun, no? May batas na po na ganyan. Totoo po ba na kailangan muna matransfer sa buyer ang titulo bago mabayaran ng Pag-ibig ang biniling bahay ng buyer? Kapag po lumang property, yes. Kailangan po manang i-transfer ang title bago po magpa-loan ang Pag-ibig. Pero sa mga project selling na bibili po kayo sa developer, ipaprocess po ang loan, tapos later on, si developer po ang maglilipat ng title. Kaya iba po yun.
ang pagbili ng mga bagong property, ililipat po yan ni developer kay buyer. While kapag lumang property, private property, kailangan munang i-transfer ang title bago magpa-loan si Pag-ibig. Yun po ang kaibahan. Kaya minsan, nagiging hassle ito sa mga private seller, no, or sa buyer, no. Kaya yun po, kumukuha na lang sila sa mga project selling. Hello po, matagal na po ako member ng Pag-ibig, kaya lang po 54 na po ako, pwede pa rin po ba ako? Sa housing loan, minimum wage lang po ako, salamat. O pwede po pa rin po yan, 54 years old, kaya lang po mga 10 years na lang po ang po pwede po sa inyo. Pagka po ganyan, malaki na po yung monthly at required salary. Tingin ko po, kung minimum wage, baka kailanganin nyo na po ng co-borrower. So yun lang po ang disadvantage kapag po late na tayong kumuha sa atin pong housing loan. Good morning po, nag-apply po ako as sales executive at kumuha po ako ng COR. Tanong ko lang po kung nakakaltasan po ba ako ni BIR kahit wala pa akong benta. Kung nag-apply po kayo, kumuha kayo ng Certificate of Registration sa BIR, nag-register po kayo, no, meron na po kayo niyang, hindi ko alam kung ano po yung binigay sa inyo na filing ng monthly, baka quarterly VAT return, or kung hindi pa kayo batable o hindi kayo nag-VAT registered, yung percentage tax, meron pong ganon, no, para sa declaration ng inyo pong income. Ano ba yung income ninyo sa commission? Of course, syempre, kung wala kayong benta, wala kayong commission, wala kayong i-report pa sa BIR kasi wala pa naman kayong income, no? Ang nire-report natin sa BIR, yung income po natin. Tignan nyo po sa COR ninyo, nakalagay po dyan kung ano yung mga i-file ninyo na BIR return, no? Kung halimbawa 2551M o 2551Q, percentage tax return, 3% po kasi ng income ninyo, yun ang i-declare po ninyo. Hindi po yung benta ninyo sa particular product po o developer, yung commission ninyo na ma-OOR-an, yun po ang income po ninyo na i-declare. So yun, ganun po yan. Check nyo po kung ano pa yung mga nakalagay sa inyo sa COR ninyo, kung ano pong mandatory na kailangan nyo pong i-submit. Kasi dyan, po pwedeng may withholding tax expanded. Pwede pong ganun, no? O pwedeng withholding tax compensation kung nag-declare po kayo as na employee, na may employee kayo, no? So yun, makikita po yun sa Certificate of Registration sa BIR. Yun lang, dire-diretso na po kayo niyan na magpa-file sa BIR with or without commission or with or without income, nagpa-file po tayo sa BIR nung mga returns na nakalagay sa COR natin, either monthly, quarterly, or yearly, no? Ang isang return na mag-fail po tayo mag-file, kahit zero ang transaction, 1,000 po penalty doon. Kaya po, yan po ang isa sa isip, the moment po tayo ay registered na sa BIR for filing ng ating mga tax return, yun po ang mga penalty natin kapag hindi tayo naka-file. No? EBIR form ang kailangan nyo pong i-download. Patulong po kayo sa accountant, no? Ako accountant din po ako, no? Dati, no? Patulong po kayo sa accountant. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Nawa po ay meron po kayong nakuha po, no, sa atin pong mga nasagutan ng mga questions. No? By the way, kung kayo po ay naghahanap ng mga affordable housing like sa 4PH or maybe yung mga regular housing na malapit sa Metro Manila or even dito po sa area namin sa Bulacan or kahit sa Pampanga or Tarlac, no, or even other areas. Meron pa nga po kaming affiliate sa Bataan, no? Meron din tayo sa Quezon like Sariaya or Candelaria, Quezon, San Pablo, Laguna, no, and even yung ibang part ng Santo Tomas, Batangas, no, and Laguna, no, or Rizal, no. So may mga ano po tayo diyan, may mga handle po tayo diyan. And kung kayo naman po ay naghahanap ng income opportunity, pwede nyo pong i-consider ang pagiging real estate agent. At least po naka 2 years college po kayo, no. Pwede po kayong maging real estate agent at mag-join sa RRCT Realty. Kami po ay Bulacan-based at isa po kami sa fastest growing realty dito po sa Bulacan, no. We also welcome ang ating mga partner brokers po, no, especially yung mga bago lang na broker na kailangan po nila ng support pa, no. We accept po, no. And of course, syempre mga partner agents po natin. We have a complete support para po sa inyo like use of office, pre-tripping vehicle na magagamit po ninyo. We have a training system na i-hone ang mga agents, no, and many benefits pa po, no, like mga incentives program na ipo-provide po ng RRCT Realty, no. So we also teach our salesperson na maging content creator, no. So yun po yung isa sa perk
ng pagiging real estate agent with RRCP Realty. So kung napapanood niyo po ito o kung napanood niyo po ito, no, so at tingin nyo sa sarili ninyo ay kaya nyo maging real estate agent, bagamat syempre, sabi nga, whether you think you can or you cannot, you're right. So pag inisip mo na kaya mo, makakaya mo. Pag inisip mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga makakaya. So at the end of the day, it's all about mindset, no? It's all about perspective, no? At syempre attitude. So ito lamang po ang ating sharing. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.